What's up viewers? What's up keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. So nagkaroon ako ng time ngayon para makapag-vlog ng medyo makabuluhan. Alam ko matagal nyo nang inaantay ito. Ayun nga, huwag natin masyado pahabain. Papasokin natin agad ang intro. Intro, pasok. Okay. Dati ginagawa natin to halos every Monday nung wala pa ako masyadong ginagawa, nung nag-start ng ECQ. Kaso nung nag-start nga ako magkaroon ng shop, online shop, talagang sobrang bihira na ako magka-time para gumawa ng vlog. So ito yung chance ko ngayon na gumawa ng vlog dahil kahapon nakapag-restock na ako, tapos lahat ng orders kanina na prepare ko na. Nag-aantay na lang ako ng mga magpi-pick up, kaya isiningit ko itong pagkakataon na to para gumawa ulit ng maayos na vlog. Okay? So ayun, ano nga ba ang topic natin ngayon? Ang topic natin ngayon ay ang mga must-have sa hobby natin, or kung ano yung mga bagay na kailangan natin lalo na kung emergency. So ano-ano nga ba ito? Isa-isahin natin. Okay? Unang-una sa listahan ko na kailangan natin sa hobby, lalo na kung emergency, ay ang hospital pump, divider. Yan, dalawa na yan. So kung wala ang hospital pump, at least divider man lang. Pero honestly, ako guilty rin ako dito dahil ako mismo wala akong hospital pump. Nangyayari sa akin dati pagka merong mga ganyang pagkailangan ko, nilalagay ko siya sa song. Pero syempre, nakakadagdag stress yun. Much better na meron talaga tayong hospital tank or extra tank. Siguro sa mga monster fish, okay na yung 35 gallons. Depende kasi sa mangyayari sa isda natin or kung gaano kalaki yung alaga natin na kailangan i-separate. Okay? Kung monster talaga yan na kagaya yung mga alaga ko, at least 75 gallons man lang yung magiging hospital tank ng mga yan. So ayun, bakit ko nga ba nasabi na kailangan natin yun? Unang-una, pag nagkasakit, diba? Ang hirap maggamot sa ganitong kalaking aquarium. Ayan. Ang gastos sobra. Yung dosage na kailangan nating ilagay na meds, sobrang laki. Pag ganito, 675 gallons, diba? Kung isa-separate mo siya sa isang maliit na aquarium, or mas maliit lang dito, sabihin natin 75 gallons, okay na. Hindi na ganun kamahal yung mga gamot na kailangan nating bilhin. Okay? Ay, teka lang ha, may dumating. Lalamig. So ayun, sabi ko nga lang, meron dumating na lalamig. Pinick up yung order. Sorry. Tuloy natin. Okay, ang next natin sa list ay ang mga meds na kailangan natin sa pag-aalaga natin ng mga isda natin. Okay? Ano ba mga common na sakit? Minsan white spot, ache, swim bladder disease, tapos dropsy, scale rot, fin rot, ayan yung mga common na sakit. So anong mga gamot na pwede nating bilhin? Sa mga white spot, may nabibiling white spot, yung ache, basta yung ganon, anti-ache, depende sa brand na gusto nyo. Tapos sa mga dropsy, scale rot, antibiotic yan. Pwede kang gumamit ng yellow capsule, yellow powder. Ayan. Tapos sa mga SBD, kung mga mild pa lang, pwede naman tayong gumamit ng Epsom salt, Magna salt. Yun, yung mga ganon. Pag bloated, constipated, yan, nakakatulong din ang mga Magna salt. Okay? So kailangan din yan. Rock salt, gumagamit din ako minsan yan. Hindi natin
Hindi ko naman sinasabi na talagang hindi kailangan gamitin ng rock salt, ginagamit din talaga natin yan. Isa pa, nakakatulong din ng stress coat, stress out, or prime, maraming brand iba-ibang brand kung kung saan ka komportable, yun, pwede kang mag-stock sa bahay niyan kasi in time kakailanganin mo rin yan. Okay, syempre, hindi mawawala sa listahan natin ang anti-chlorine. Ang anti-chlorine, huwag niyong kakalimutan yan. Okay? Lalo na yun sa mga nag-water change ng direkta sa gripo. Bago ka maglagay ng new water, ilagay mo na yung anti-chlorine. Tapos, mas maganda niyan, may stock ka lagi na sobre. Kasi minsan nangyari sa akin yan, nagtanggal na ako ng tubig. Tapos, wala na pala akong anti-chlorine. O, di ba? Ang ginawa ko, tumakbo pa ako sa suking pet shop. Bumili ako, tsaka pa lang ako nakapaglagay. So, paano kung nag-water change ka ng gabi? Sarado na yung mga pet shop, di ba? So, mahirap. Kaya kailangan, meron kang anti-chlorine lagi. Isa pa sa mga importante na kailangan natin sa hobby ay ang AC/DC pump or battery operated pump. Kung maaalala nyo, yung brownout na nangyari dito sa bahay, 24 hours din, 28 hours na brownout, meron akong 3 AC/DC na ginamit. So, walang namatay dito sa monster tank ko. Paano kung wala akong AC/DC? Diba? Anong gagawin ko? Mag-iigib ako ng tubig, magbubutas ako, magda-drop system ako, yung ganun-ganon, patulo-patulo. Diba hassle? Paano pag madaling araw na, kailangan mo na rin magpahinga at matulog? So, kung may AC/DC pump ka na naka-ready, wala kang aalalanin. Diba? Lalo na kung halimbawa wala ka sa bahay, walang tao sa bahay, nag-brown out, wala kang AC/DC. So matataranta ka, kailangan mong umuwi agad. Eh kung may AC/DC pump ka, automatic yan, magbubukas yan. Diba? So, hassle-free, worry-free kapag may AC/DC pump ka. Any brand na gusto mo at komportable ka, hindi natin nahaluan ng sales to. Puro learning tayo ngayon, kaya ikaw na ang bahala. Siyempre yung AC/DC pump, mas maganda at nire-recommend ko talaga gumamit kayo or ikabit nyo siya sa sponge filter. Kasi nga kung maaalala nyo, yung nangyari nga dito sa akin, nakakabit sa sponge filter yung AC/DC pump ko. Kasi yung sponge filter, malaking tulong yan sa ganung sitwasyon. Okay? Sa tingin ko nga kung hindi ako naka-sponge filter, baka nag-ammonia spike yan. Hindi ko masabi. Hindi natin masasabi. Pero baka lang mag-ammonia spike yan. Kasi nakakatulong din talaga sa filtration natin ang sponge filter. So may iba't ibang klase rin na sponge filter. Meron yung malaking bilog, meron yung dalawang ganon. Basta kung ano or saan ka komportable, doon ka. Okay, next naman na kailangan natin sa hobby. Na-guilty din ako dati. Heater. Hindi ako fan ng heater talaga. Simula dati, nag-start lang ako gumamit ng heater nung nagkaroon ako ng shop. Bakit? Nung nagkaroon ako ng shop, hindi natin maiiwasan na mga galing sa supplier. Halimbawa, 1 out of 20 merong isang may sakit, di ba? So, kailangan mong igamutin, i-separate, di ba? Kailangan ng heater. So, yun nga, kasi hindi natin maiiwasan talaga na magkaroon ng sakit yung mga alaga natin. Ayun, nasabi ko kanina, hindi na ako fan ng heater, wala akong heater dito. Pero nung nag-start ako magkaroon ng shop, gumagamit na ako ng heater. So kailangan nyo yan, lalo na pag maggagamot kayo, hospital tank, mga meds na kailangan nyo, at heater. Yan yung 3 kombinasyon na kailangan nyo kapag magtitreat kayo ng arwana or ibang isda nyo na may sakit. Yan, bandaan nyo ang kombi na yan, ha? Hospital tank, meds na kailangan nyo, at heater. Okay? And last, na pinaka-importante sa lahat, pinaka-importante na ewan ko ba't hanggang ngayon hindi pa rin talaga matanggap ng ibang hobbies na gumamit ng test kit. Okay? Sa ngayon, wala akong ibang isa-suggest na test kit kung hindi API, freshwater test kit, kasi yan lang po ang tested talaga at kumpleto. Gumamit ako ng ibang brand, kulang, ayun. So, maganda talaga yung API freshwater test kit po. Okay, bakit kailangan natin to? Unang-una, pag nagkaroon ng ibang galawan ng arwana mo, wala, anong gagawa ng dalawa? Ayun, nagkikiskisan. Ayan, nagkikiskisan yung dalawa. Ayun, ang gulo nyo. Ano na natin dyan?
Ayun, unang-una, pag nag-iba yung ginagawa ng arwana nyo or parang stress sa pakiramdam nyo sa paningin nyo, hindi normal, kailangan mo mag-test kit. Hindi mo kasi pwedeng hulaan. Bakit ganito yung arwana ko? Bakit nasa baba lang siya? Bakit hindi siya kumakain ng ilang araw? Diba? Unang-unang gagawin mo talaga, gumamit ng test kit. I-check ang water parameters mo. Kasi kung wala ang test kit, hindi natin alam kung paano natin susolusyonan ang problema. Kung bakit nai-stress ang alaga mo. Diba? Kailangan natin malaman, zero ba ang ammonia? Tama lang ba ang nitrate? Zero ang nitrite? Yung pH level mo ba bumaba? Ayan, yan yung mga kailangan nating alam eh. Kaya lagi kong sinasabi, nagagamit kayo ng test kit. Okay? Hindi tayo pwede manghula eh. Na-stress yung arwana mo. Kukuha ka ng tubig, aamoyin mo. Maraming beses kong sinabi to. Titikman mo, uy, walang ammonia to. Matamis eh. Diba? Hindi pwede. May mga ganon. Mabango, mababa nitrate na ito. Diba? Hindi naman pwedeng ganon. Kaya dapat, may test kit kayo talaga. Okay? So, ayun. Nakumpleto na natin ang mga kailangan natin. Kung meron kayong idadagdag, or may komento kayo, or may mali akong nasabi dito, paki-correct na lang po ako dahil hindi ako nagmamagaling, hindi ako nagmamarunong, at hindi rin ako nagbibida. Binibigay ko lang yung idea na alam ko. So, kung may mas magaling kang idea, gumawa ka rin ng vlog mo. Or comment ka dito para i-correct ang mga mali. Okay? Maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang at napadaan lang, huwag mong malimutang mag-subscribe, i-share, i-like ang mga video ko. Okay? Maraming salamat talaga sa patuloy na suporta at pasensya na kayo dahil bihira na ako makapag-vlog. Maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!